mas pinaintig na proteksyon sa mga puno at halaman sa pampublikong lugar sa ilalim ng Republic Act 3571. Pamahalaan, pinapalakas ang pangangalaga sa kagubatan sa pamamagitan ng Republic Act 7161. Panahon ng pag-a-apply para sa free patent ng pampublikong lupa. Pinalawig sa ilalim ng Republic Act 9176. Live kayong nakatutok dito sa ASAT News Report. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Republic Act No. 3571 isang batas na nagbabawal sa pagputol, pagsira, pananakit sa mga nakatanim o lumalagong puno, namumulaklak na halaman, palumpong o mga halamang may ganda sa kabaan ng pampublikong lugar. Nakatutok si Christian Miranda, exclusive. Patuloy na pinaaalahanan ang publiko tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga puno at halamang nagbibigay ganda sa ating kapaligiran. Sa ilalim ng Republic Act No. 3571. Ang batas na ito ay ipinasa noong July 21, 1963 upang ipagbawal ang walang pahintulot na pagputol, pagsira o pananakit sa mga punong kahoy, halamang namumulaklak at iba pang ornamental na halaman sa mga pampublikong lugar. Layunin ng batas na pangalagaan at panatilihin ang kagandahan ng mga puno at halaman sa mga pampublikong lugar upang makatulong sa malinis at malamig na kapaligiran. Ayon sa komite, inaasahan ang pamahalaan na bumuo ng komite sa bawat munisipalidad upang ipatupad ang batas at pangasiwaan ang mga programa sa pagtatanim at pangangalaga ng mga puno. Ako si Christian Harvey, nakatutok para sa ASAT News Report. Maraming salamat, Christian. At para naman sa karagdagang detalye tungkol sa mga ipinagbabawal na gawain at mga kakulangang parusa sa ilalim ng Republic Act No. 3571, narito si Justin Silmar, exclusive. Ayon sa Section 3, mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol, pagsira o pananakit sa mga puno at ornamental na halaman sa mga pampublikong lugar nang walang kaukulang pahintulot mula sa kinaukulang otoridad. Nakasaad naman sa Section 4 na ang sinumang lalabag sa batas ay maaaring mapatawan ng kakulang parusa. Samantala, pinapahayag sa Section 5 na pinawawalang bisa ang mga batas na sumasalungat sa Republic Act 3571. Habang ang Section 6 ay nagsasaad na ang batas ay nakabisa matapos itong aprubahan. Bukod dito, binibigyang diin ng mga eksperto sa kalikasan na ang pangangalaga sa mga puno at ornamental na halaman ay mahalaga upang mapanatili ang malinis na hangin, maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kagandahan ng mga pampublikong lugar. Ang pagpatupad ng Republic Act No. 3571 ay isa ring paraan upang maprotektahan ang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Justin Silmar, nakatutok para sa ASAT News Report. Susunod. Pamahalaan, pinapalakas ang pangangalaga sa kagubatan sa pamamagitan ng Republic Act 7161. Panahon ng pag-a-apply para sa free patent ng pampublikong lupa. Pinalawig sa ilalim ng Republic Act 9176. Tutukan lahat ng yan dito sa ASAT News Report. There's a moment, blink, you'll miss it. But in that second, the game changes everything. Gatorade rehydrates.
Muli, magandang araw at nagbabalik ang inyong balitaan. Ngayon naman ay ating bibigyan pansin ang Republic Act No. 7161 na kilala bilang batas na naglalayong paigtingin ang pangangasiwa at pangangalaga ng ating yamang gubat. Layunin ng batas na ito na mapanatili ang balansing ekolohiya at responsableng paggamit ng ating likas na yaman. Para sa mas malinaw na detalye, narito si Clarence Litana, exclusive. Ang Republic Act No. 7161 na nilagdaan noong Oktubre 10, 1991 ay naglalayong amendahan ang Revised Forestry Code of the Philippines upang maprotektahan ang ating kagubatan at matiyak ang responsableng paggamit ng mga likas na yaman. Ayon sa Section 1, isinama sa Revised Forestry Code ang ilang probisyon ng National Internal Revenue Code na may kaugnayan sa forest charge at pamamahala ng produktong panggubat. Samantala, ang Section 2 ay nagtatakda na ang mga bagong probisyon ay ilalagay sa ilalim ng bagong subtitle ng Revised Forestry Code upang mapadali ang pagpapatupad nito. Ayon naman sa Section 3, ipinapataw ang forest charge na katumbas ng 25% ng aktual na FOB market price sa mga troso na kinukuha mula sa kagubatan, habang 10% naman ay para sa pulpwood at matchwood. Ako si Clarence Litana para sa ASAT News Report. Tunay ngang mahalaga ang mga probisyong ito upang maprotektahan ang ating mga kagubatan. At para naman sa iba pang mahalagang seksyon ng Republic Act No. 7161, ay live na nakatutok si Justin Silmar. Justin! Maraming salamat, Aryan. Sa ilalim ng Republic Act No. 7161, ipinagbabawal ang pagputol ng mga bakawan o mangrove species upang maprotektahan ang ating kalikasan. Binibigyan din ng batas ang kahalagahan ng pangangalaga ng kagubatan upang maiwasan ang pagbaha o pagkasira ng ating kapaligiran. Upang malaman ang pananaw ng publiko tungkol sa batas na ito, narito ang maikling panayam. May buntag sa inyo. As a citizen, unsa yung pagsabot sa Republic Act No. 7161 bahin sa pag-atiman o pag-amping sa atong forest o environment? Para na ako, importante na siya nga balaod kay makatabang na siya sa pag-amping sa ato ang kalasangan o pag-preserve sa ato ang pinaiyahan. Ikaw, unsay imong mahimo aron makatabang sa pagtuman sa mga laws nga pag-amping sa atong forest o environment? Makatabang ta pinagi sa pagtanom og kahoy, dili sa pagputol og kahoy nga illegal o pagsunod sa mga balaod. Ikaw, sa imong opinion, unsa ang mahimong epekto sa atong community kung dili nato ampingan o atimanon ang atong forest o natural resources? Kung di nato ampingan ang kalasangan, magdulot na sa kuan bagyo, landslide, pwede magbaha. Daghang salamat sa iyong time o pag-share sa iyong knowledge. Balik sa iyo, Aryan. Maraming salamat, Justin. Tunay ngang mahalaga ang pakikiisa ng bawat mamamayan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Muli, kami ang inyong tagapagbalita. Kami ay magbabalik. Susunod. Panahon ng pag-a-apply para sa free patent ng pampublikong lupa. Pinalawig sa ilalim ng Republic Act 9176. Tutukan lahat ng yan dito sa ASAT News Report. There's a moment. Blink, you'll miss it. But in that second, the game changes everything. Gatorade rehydrates. There's a moment. Blink, you'll miss it. But in that second, the game changes everything.
carbohydrates. Nagbabalik ang Asat News Report. Sa pagpapatuloy ng ating programa, ating pag-uusapan ang Republic Act No. 9176, isang batas na naglalayong may bigay ang karagdagang pagkakataon sa mga kwalipikadong mamamayan upang maisaayos at epektibay ang kanilang pagmamayari ng kanilang lupain. Mahalaga ang mga ito dahil nakatutulong ito sa mga individual at pamilyang matagal na naninirahan o nagsasaka sa mga lupang pampubliko upang magkaroon ng seguridad at legal na pagkilala sa kanilang pagmamayari. Para sa mas malinaw na detalye, narito si Jules Brendano, exclusive. Ang Republic Act No. 9176 ay isang batas na nagpapalawig ng panahon para sa pag-apply ng Permanent and Judicial Confirmation ng mga lupang kabilang sa mga aliable at disposable land and public domain. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang magkaroon ng legal na titulo dahil nakakatulong ito upang maiwasan ang alitan sa pagmamayari ng lupa at komunidad. Bukod dito, nagbibigay ito ng oportunidad para mas maayos ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga mamamayan. Patuloy namang hinikayat ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng mga kwalipikadong mamamayan na alamin ang mga kinikilalang proseso at rekisito upang makapag-apply na para sa legal na pagkilala kanilang mga pagmayari ng lupa. Ako si Jules Brendano, nag-uulat para sa Asat News Report. Maraming salamat sa iyong ulat. Samantala, live na nakatutok si Pacquiao upang alamin ang kahalagahan ng Republic Act 9176. Pacquiao. Yes, Arian. Sa kasulukuyan, ang Republic Act No. 9176 ay kinikilala bilang isang mahalagang batas dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga Pilipinong naninirahan at nagsasaka sa mga pampublikong lugar na nagnanais na magkaroon ng legal na pagmamayari. Okay, so Pacquiao, sino-sino ang pangunahing makikinabang sa pagpapatupad ng Republic Act No. 9176? Ang pangunahing nakikinabang sa batas na ito ay ang mga Pilipinong matagal na naninirahan at nagsasaka sa mga pampublikong lugar na nagnanais na magkaroon ng legal na pagkilala sa kanilang pagmamayari. Maraming salamat Pacquiao at magandang araw sa iyo. At dyan nagtatapos ang ating ulat para sa araw na ito. Ako si Junity Bacol. At ako naman si Arian Malinaw. Ito ang Asat News Report. Sa balitang totoo, Serbisyo ay buo. Ng batas na pangalagaan at panatilihin ang kagandahan ng mga puno at halaman sa mga pampublikong lugar upang makatulong sa mga malamig at malinis na kapaligiran. dokumentary. Atras. Bayar ka buhat, no? Hello, napakada. Yes, Arian. Sa kasulukuyan, ang Republic Act No. 9176 ay kinikilala bilang isang mahalagang batas dahil nagbibigay ito ng... Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Republic Act No. 3571 isang batas na nagbabawal sa pagputol, pagsira, pananakit sa mga nakatanim o lumalagong puno, namumulaklak na halaman, palumpong o mga halamang may ganda sa kabahan ng pampublikong lugar. Nakatutok si Christian Miranda, exclusive. Muli, magandang araw at nagbabalik ang ating balitaan. Ngayon naman ay ating bibigyan pansin ang Republic Act No. 7161 na kilala bilang batas na naglalayong paigtingin ang pangangasiwa at pangangalaga ng ating likas na yaman. Nagbabalik ang Asat News Report.
Sa pagpapatuloy ng ating programa, ating pag-uusapan ang Republic Act No. 9176, isang batas na naglalayong magbigay ng karagdagang Nakasaad naman sa Section 4 na ang sinumang lalabag sa batas ay maaaring mapatawan ng kakulang parusa. Samantala, ipinahayag sa Section 5 na pinawalang bisa ang mga batas na sumalungat sa Republic Act No. 3571. Habang ang Section 6 ay nagsasaad na ang batas ay nagkabisa matapos mga pagbahan. Pero ba lain na kaya?